biglang makapigil hininga aksidente. Paano sana naiwasan? Apat na taon ng negosyo ni Richard Emance ang pagde-deliver ng mga tangke ng liquefied petroleum gas o LPG sa kanilang lugar sa Dasmariñas, Cavite. Anya, malaking tulong sa kanyang pamilya ang kanyang kabuhayan. Mga natutulungan po ng trabaho po yung mga pamangkin ko sa nagpaparal ako ng dalawang pamangkin ko. Araw-araw niyang ginagawang pag-deliver ng mga tangke ng LPG. Kaya hindi sukat akalain ni Richard na malalagay sa panganib ang kanyang buhay habang naghahanap buhay. Noong June 8, pauwi na galing sa planta ng LPG si Richard sa kanilang lugar. Karga niya sa kanyang delivery tricycle ang 15 tangke ng LPG. Habang bumabiyahe, nakita niyang isang puting van na mag-U-turn sa highway. Nagbusina na po ako na para ano na yung bilang sinyalis na padaanin mo ako kasi nga hindi nakakayanin ng brake kasi ano na siya malapit na. Sa CCTV footage, makita na dumiretso ang puting van. Hindi nakita sa video pero ayon kay Richard, sinubukan pa niyang iwasan ang nag-U-turn na van. Pero bumangga pa rin siya sa gilid ng sasakyan. Hanggang sa sumemplang na ang tricycle ni Richard at nagkalat ang mga tangke ng LPG sa kalsada. Nalito na rin ako sa kanya kasi parang urong sulong yung ano niya. Hindi ko malaman kung mag-U-turn ba talaga o didiretso sa doon. Ayon kay Eric Lasarte ng Philippine Advocates for Road Safety, isang non-government organization, si Richard ang may right of way sa kalsada. Kapag mag-U-turn sa ganong klaseng situation na nasa national highway ka, dapat magbigay muna yung van na mag-U-turn, no? Paraanin yung mga sasakyan na mga dumadaan sa main road. Kapansin-pansin din sa video na sumingaw ang isa sa mga tangke ng LPG matapos ang banggaan. Peligro kaya ang hatid kay Richard ng sumingaw na tangke? Posible kayang sumabog ito? May mga pagkakataon na itong regulator na tinatawag ay pwedeng masira at saka pwedeng mabuksan. Kaya nakita natin ito ay nag-leak at kanya namang sinara. Tinanong din namin sa Bureau of Fire Protection of BFP kung bakit hindi sumabog ang tangke kahit ito ay sumingaw. So walang posibilidad na ito ay pumutok o mag-explode dahil nga ang tangke ay matibay, kayang-kaya niya mag-withstand ng pressure. Sumasabog lang daw ang tangke ng LPG kung nahaluan ng oxygen at apoy ang kumagas sa gas. Sugat sa ulo at ilang pamamaga sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ni Richard. Pero mas iniinda niya ang naging epekto ng aksidente lalo pat nasira ang kanyang tricycle na pang-deliver ng LPG. Nagka-regular man sina Richard at ang driver ng van sa halagang 10,000 piso. Sa ngayon, naipagawa na ni Richard ang kanyang tricycle at balik negosyo siya ulit. Ang aksidente ng mga kawatan ngayon, wala nang pinipiling lugar at oras. Kaya payo ni Hart. Mga kapuso, tandaan, laging naging alisto sa lahat ng oras. Sa inyong tahanan man o sa lansangan para makaiwas sa kung anumang kapahamakan.